Ang bilis kong humanga ng husto kay Batang Bob. Para sa mga nakakaalam man o hindi, si Batang Bob ay 18 taong gulang lang at siya ay napakatalino at napakatalas ng isip. Tinawag din niya ang kanyang organisasyon na Turning Point UK na tila hiniram o ininspirasyon mula sa Turning Point USA na itinatag ni Charlie Kirk. Pero hindi ko alam kung formal silang konektado. Hindi ko alam tungkol dyan pero halatang gusto niya si Charlie Kirk at sigurado akong gusto rin ni Charlie Kirk. Kung may langit o paraiso, siguradong nakatingin siya mula roon at malamang ay nakangiti siya kay Batang Bob dahil maganda ang ginagawa niya. Kaya panurin natin ang video na ito kung saan nakikipag-usap si Batang Bob sa isang Antifa na lalaki tungkol sa mass deportations. Panurin natin. Kumusta? Tinuturi mo ba ang sarili mong ethno-nationalist? Hindi, isa akong tunay na sundalo. Walang sasay. Suriin mo lang ang mga pananaw ko. Hindi ko tinatawag na sarili kong ethno-nationalist dahil para sa akin, walang malaking pagkakaiba ang civic at ethno-nationalists. Ang kultura ay simpleng paglalarawan lang ng kasaysayan ng ethnogenesis ng isang partikular na tribo ng mga tao. Sige, malinaw naman. Maikling paglalarawan, Anglo-Germanic na dugo. Kung may sumtao dito sa bansa na second generation alimbawa, ipinanganap na Afro, o kahit ano pa sila Asyano, maaari pa rin ba silang maging British citizen? Maaari maging British citizen sila sa papel, pero hindi sila katutubo o orihinal na residente ng mga isla at lungsod. Oo, tama. Hindi sila ethnicong British, pero pwede silang maging civicong British. O gayon pa man sa ilalim ng kasalukuyang sistema ng multiculturalism, kung ang pagiging itinuturing na sibikong British ay talagang may kabuluhan sa panahon na yon, ay pinag-uusapan pa. Ang problema sa pagkakahati sa pagitan ng etniko at sibikong nasyonalismo ay hindi kung tinatanggap natin ang definisyon ng iba, kundi kung may saysay pa ba talaga ang definisyong ito. Kaya akong tanggapin na may maliit na bahagi ng mga migranteng talagang kaayon ng asal ng aking mga ninuno at ng kulturang nagmula rito. May punto ka, tulad ko. At kinikilala ko rin ang mga tulad ko ay napakaliit na minorya. Gayunpaman, hindi galang ang karamihan sa kanila. Sige, kaya pinag-uusapan natin ang kasalukuyang panahon kung saan hindi natin nakita na nagawa ng maayos ang integrasyon. Oo. Pero hindi rin natin ito nakita noong panahon ni Thatcher nang hinati nila ang mga komunidad. Hindi mo ba sisisihin ang Tory government nandito? Hinahati ang mga komunidad sa mga lugar tulad ng Rochdale at Oldham. Oo, parang gano'n. Ang ibig ko sabihin, masasabi ko na ang deindustrialization ang nagtulak sa maraming komunidad na nagsama-sama at nagdulot ito ng maraming kaguluhan sa lipunan dahil may mga etnikong banyagang komunidad na patuloy na dumarating noong panahon ng deindustrialization na sanay sa mga steel mill. At nang dumating sila, naging walang trabaho sila. Kaya nagkaroon tayo ng bagong lakas paggawa kahit may mga pabrika nangitin na tayo. Ibig ko sabihin, malinaw na nagkaroon tayo ng industrialisasyon kahit nadagdagan ang riles ng tren, steelworks at minahan ng carbon. Pero pagdating sa mga gawain sa pabrika, ang industriya ng bulak at lahat ng katulad dito ay patuloy pa rin gumagawa. Nagdala tayo ng marami, oo. Sisisihin ko ang mga Tory sa hindi nila paghikayat sa integrasyon, lalo na't mababa pa ang antas ng migrasyon noon. Walang problema. Oo at hindi, kita mo, ito ang dahilan kung bakit nahihirapan talaga ako makipag-debate sa'yo. Dahil madalas tayo magkasundo sa maraming bagay. Ang sa akin kasi, ako ay tinuturing kong sarili ko bilang anti-fascist at makakaliwa. Pero nagsimula pa ito noong dekada 1900 at 80 kung kailan talagang lumalaban ng mga tao laban sa tunay na ethno-nationalism at neo-Nazism gaya ng National Front, Combat 18 na may marahas na ethno-nationalism. Malinaw naman na ang ipinopromote mo ay hindi marahas na ethno-nationalism. Pero bumalik ka sa punto na 95% puti ang populasyon sa bansa. Ibig sabihin, maraming mga itim at kayumangging miyembro ng lipunan na nakaangkop ng mapapauwi sa kanilang hindi. Sinasabi niya at lagi ko ring binabanggit na ang populasyon ng Australia ay hindi dapat bumaba sa 70%. Kaya 75% ang binabanggit niya. Dapat palagi mong layunin na manatili sa pagitan ng 70 at 75%. Ang natitirang 5% ay para sa mga taong kayang ibigay ang kanilang buong katapatan sa Australia at iwanan ang kanilang kulturang minana at bansang pinagmulan. Kaya sinasabi namin na 70%. Kaya sinasabi ng mga taong ito na 75%. Kaya sinasabi ko bilang kayumangging lalaki, dapat 70 hanggang 75% lang. Hindi 100% kasi wala nang lugar para sa amin. Alam mo na yon at nabanggit ko na dati.
Kahit mapatalsik ako para miligtas ang kanluraning sibilisasyon. Isa lang naman ako o ilan lang kami. Ano ngayon? Hindi ko akalaing ganon ang mundong mabubuo natin o naaabot sa ganong kabarbaridad ang kanluran. Hindi ko inakalang mangyayari yon dahil karamihan sa taga-kanduran ay nauuna sa panahon at hindi rasista. Mas nagiging nakatuon sila sa kultura. Nagiging mas proud sila o talagang ipinaglalaban nila ang kanilang pamana at pagkakakilanlan tulad ng ginagawa ng iba, kapalit ng pagkakakilanlan ng kanduran. Kaya nga sinasabi natin na 90 hanggang 95% ay dapat manatiling etnikong orihinal na mga tao, yung mga nagtatag ng bansa. Para mapanatili ito, kailangan natin na nagtayo ng mga bansang iyon o kanilang mga inapo. Baguhin ang aking posisyon, naniniwala ako sa modelo ng Singapore na dapat hindi hihigit 10 hanggang 15% ang bilang ng mga migrante sa mga regional na lugar. Pero lagpas na tayo doon. Sabihin na lang natin, Hindi pa sa tingin ko na kapag tinitingnan natin ang pambansang populasyon ng mga migrante at dayuhan, sa palagay ko masamang ideya ang tumingin sa pambansang antas. ano yon? Alam mo ba kung anong sinabi niya? Pasensya na, kailangan kong itigil ito kasi alam mo kung paano niya sinabi. Lampas na tayo sa puntong yon. Oo, lampas na nga. Pero nakita mo ba kung paano niya pinaghalo ang dalawang issue? Una niyang sinabi, paano naman kung sinusubukan mong makamit ang 75% na katutubong etnikong komposisyon ng iyong lipunan? Ibig sabihin, mawawala rin lahat ng mga taong nag-integrate na. Pagkatapos niya sabihin, lampas na tayo doon. Alam na natin, yan ang punto. Lampas na tayo sa komposisyong iyon. Sa tingin ko, ang UK ay mga 75% puti na lang ngayon. 75% 77% puti. Sinasabi natin na dapat ay 70 hanggang 75% puti na mag-iwan, alam mo, ng 5 hanggang 6% para sa mga taong nakapag-integrate na. Kaya maraming tao ang kailangang ipa-deport ang mga ito. Tingnan mo ito. Ito ang Birmingham. Pasensya na, hindi pa nakapag-integrate ang mga tao na ito. Hindi pa sila naka-assimilate. Ang tanging paraan na naka-integrate sila, ang tanging pakikibahagi nila ay ang kunin ang kanilang ayuda. Ang tanging paraan na naka-integrate sila ay halimbawa, ang mga tao ito ay dapat ipa-deport dahil hindi sila nag-integrate o nag-assimilate. Ang gusto lang nila sa demokrasya o lipunang British ay ang ayuda. Sige, hindi dapat nasa Britanya ang mga taong ito. Walang pag-aalinlangan. Hindi nila kailangang gumawa ng krimen para ma-deport. Kailangan lang silang i-deport. Isang puting tao lang. Yun lang. Sino kaya ang pinakasalan niya? Yun lang. Oo, tingnan mo, magiging mahirap at magulo ito. Pero ulit, hindi ka rin makakahanap ng maraming ganitong halimbawa. Alam mo, lagi nilang binibigay ang mga ganitong halimbawa yung mga mahihirap sagutin. Paano naman itong puting babaeng British? Pinakasalan niya itong hindi puti, katutubong lalaki. Tingnan mo, anak ba niya yan? Nakahijab siya. Di ko alam anong nangyayari. Kaya malinal na siya ay nag-integrate na sa kultura ng asawa niya. Pero siya, hindi pa. Kaya anong gagawin natin tungkol sa pamilyang ito? Siyempre, hindi naman natin sila pagwawalain. Sige, hindi ka makakahanap ng maraming halimbawa na ganito. Karamihan sa kanila ay ganito. Nag-aasawa sila sa sariling pamilya o kultura. Hindi nila ginagawa. Madali lang yan. Kunin mo ng lahat. Pasensya. Kailangan ninyong bumalik. Kailangan nating abutin. 75% ng 75% demografiya. Ano ang nagawa mo para sa mga puting British? At para sa census na ginawa ng 21? Sa tingin ko parang ano? The last census was taken in 21, I think. 75% At iyon ay bago pa ang alon ni Boris na malino na nagpapakitang kulang ang naiulat ng census tungkol sa maraming migrante tulad ng mga sobra-sobrang nakatira sa pampublikong pabahay at iba pang paraan ng pambaluktot ng datos. Kaya malamang nasa mga 60% ang konserbatibong tangtiya o parang nasa paligid ng 60%. Etnikong puting Britain. Pero hindi yan tama dahil kahit na, sige, kung ang pambansang populasyon ay 60% bawat lugar sa bansa ay sinasabing 60% puting Briton, yon ay magiging technical na demograpikong ligtas. Dayunpaman, ang problema na meron ka ngayon ay una sa lahat kung saan mas maraming dayuhan ay tulad ng sa mga maternity ward. Mas mabilis dumami ang ibang tao kaysa sa atin.
May issue rin sa populasyon ng bawat rehiyon. May mga lugar sa Birmingham na may 36% populasyon ng tayuhan na nadudulot ng problema. Kung may 10 o 15% lang na maliit na populasyon bawat lugar ng bansa, ayos lang sana yon. Malinaw naman ba sa porsyento, kaya gagamitin natin ang 40% bilang average. Sabihin natin na 25% ay ganap na etnikong kayumanggi o Alam mo, Afro, Itim, Asyano, kahit ano pa. Wala silang lahing puting Anglo-Germanic. Ibabalik mo pa rin ba sila kahit integrated na, may trabaho, nagbabayad ng buwis at marunong mag-Ingles? Kaya sinasabi mo na sa buong United Kingdom, halimbawa, Yun ay 25%. kung bawat rayon ay sinasabing may 25% na populasyon na dayuhan at sila ay mga mataas ang kasanayan o mataas ang kalidad ng mga migrante na na-integrate na. Mas kaunti ang magiging issue ko sa migrasyon. Hindi ito ang pangunahing focus ng aking aktivismo. Babalik tayo sa sinabi mong Buli, palagi nilang ipinapakita sa iyo ang pinakamagandang larawan na sila ay ganap ng naka-integrate, ganap ng nakaangkop. Hindi ko iniisip na andyan ang mga numerong yan. Para sa akin, karamihan sa mga taong ito ay hindi pa pasa sa pamantayan. Ito ang Paris. Sa anong bahagi sila naka-integrate? Huwag na isipin ang pagbabayad ng buwis. Karamihan sa kanila ay hindi naman nagbabayad at tumatanggap lang ng welfare benefits. Pero siguro kahit na mababa lang ang sahod ng trabaho nila, oo, kailangan pa rin silang ipa-deport. Tingnan mo to. Tingnan mo, Sweden ito. Iwinawagayway ang Islamic na bandila. Kahit nagtatrabaho, doktor siya, masasabi kong kailangan pa rin. Kailangang ipa-deport based sa pananamit niya at kung nasaan ang katapatan niya. Yun na yun. Kahit ganoon pa, kailangan pa rin siyang ipa-deport. Tingnan mo to. Tingnan mo ang buong lugar na to. Hindi ko alam kung nagtatrabaho ba talagang mga to. Alam mo yon kung nagtatrabaho man sila, siguro mga Deliveroo, Uber Eats drivers o kung ano pa man. Um, Kailangan nila umalis. Bumagsak sila. Hindi sila nag-integrate o nag-assimilate sa pamantayan na hinihini ng lipo ng British. Kaya gusto talaga nilang ipinta yung mga ganitong larawan, yung napaka-ideal na larawan. Pero hindi, pasensya na. Hindi talaga sila nababagay dito. maraming skilled na manggagawa, pero baka hindi mo alam, maraming tao dito hindi dahil tamad, kundi napipilitan dahil sa sistema ng benepisyo. Oh, pero ganito. Dahil sa sistema ng benepisyo, napipilitan silang pumasok sa mga trabaho mababa ang sahod para makapagtrabaho sila sa mga trabahong ito at sa parehong panahon, patuloy na makukuha ng pamilya nila ang kanilang tseke ng benepisyo. Oo, kaya nga ako mismo ay tutol sa buong sistema ng welfare. Medyo lumilihis ako sa maraming paniniwala ng kanan. Kaya naintindihan ko kung bakit may mga benepisyo ang mga kabataan. Inapi sila. Wala silang tunay na pangarap sa karera. Isa sa 4 na kabataang edad, 18 hanggang 24 ay nangangailangan, walang trabaho at kulang sa edukasyon. Hindi rin sila nag-aaral ngayon. Naawa ako sa mga kabataan. Kailangan ng mas malawak na pag-uusap para maresolba ang issue ng kawalan ng trabaho sa kanila. Gayunpaman, naniniwala ako na malaki ang epekto nito dahil sa mga dayuhang manggagawa at ipapaliwanag ko kung bakit. Noong ako 16, di ako makakuha ng trabaho dahil kulang ako sa karanasan. Ang gastos sa insurance para sa isang 16 anyos kumpara sa benepisyo ay halos walang halaga. Kailangan mo magbayad ng mas mataas na insurance para kumuha ng mga tao na nasa edad na 16 hanggang 18 na hindi rin pwedeng magtrabaho ng maraming oras at mas mahigpit ang regulasyon sa mga manggagawang ito. Kaya naman, walang masyadong kumukuha ng mga kabataan dahil wala silang karanasan, mas mataas ang gastos at mas mataas ang panganib. Kung ikukumpara ang Briton na 18 na may karanasan sa trabaho sa dayuhang manggagawa na mula ibang bansa at dumating dito, mas maraming karanasan sa trabaho ang Briton ayon sa estadistika. Hindi ito tungkol sa kakayahan o sinasabi ko, kundi disiplina sa trabaho. Napapansin ko, may mga tao talaga dito sa bansa na gustong magtrabaho. Halimbawa, gusto ko talaga magtrabaho nung nasa pansamantalang tirahan ako, nung idiniklara kong ako'y walang tirahan. Palagi kong binabanggit ito. Ngayon para sa akin, tinitingnan ko yung kaso ng 22 tao na kasabay kong nakatira sa tirahan. Wala ni isa sa amin na may trabaho. Lahat kami ay nauwi sa kawalan ng trabaho. At habang nandun kami sa tirahan, parang pinipilit kaming umasa sa mga benepisyo para sa mental health. Nagke-claim na may mga kapansanan kami
na hindi naman talaga kami kwalipikado. Tama. Ito ang dahilan kung bakit ayoko talaga sa buong kultura ng pagdepende sa benepisyo. Ayoko talaga nito. Sobrang ayoko talaga nito. Nakikita ko pa nga yung mga taong may mental disability. Kahit hindi sila binibigyan ng benepisyo, mas lumalabas pa yung galing nila. May babae sa Talk TV na nakikipag-debate kay. With Yung konserbatibong host. At sinasabi niya na kailangan talagang tanggalin ng UK itong bagong programa para sa benepisyo ng may kapansanan. At mabilis siyang sumabat, mabilis siyang kinontra ito at sinabi niya, "Ano bang alam mo tungkol sa kapansanan?" May kapansanan ako at nag-apply sa maraming trabaho. Ngunit matapos kong tapat na sabihin ang aking kondisyon, hindi na ako sinagot o natanggap sa trabaho. Sabi niya, hindi makahanap ng trabaho ang mga may kapansanan. Pero nakaupo naman siya doon bilang direktor ng isang organisasyon. At hindi ko alam kung bakit hindi napansin ng host yon. Pero dapat sinabi niya, "Ayan o, kita mo na. Kita mo na, nung napilitan ka, nakaisip ka ng paraan." Ngayon, matagumpay at independenteng babae ka na may sariling organisasyon. Nagtatrabaho ka para sa sarili at di umaasa sa mga benepisyo ng welfare. Kita mo ang epekto ng hindi pamimigay ng ayuda? Iyan ang kapangyarihan niya. At tingin ko, yun din ang tinutukoy niya. Pero dapat sugdulang kapitalista siya, hindi sosyalista. Kasi mahilig sa benepisyo ng gobyerno ang mga sosyalista. Ito ang sinasabi sa atin ng support worker. Sumasang-ayon ako sa iyo. Ngayon, kung babalikan ko yon, parang pinipilit natin ang mga kabataan. At hindi lang sila, pati na rin ang kasalukuyang henerasyon ng mga matatanda. Marami tayong nakikitang umaasa sa benepisyo. Nakikita ko ang maraming migranteng manggagawa na nagtatrabaho, nagbabayad ng upa sa pribadong paupahan at mas nahihirapan pa. Huwag mo akong mamaliin. Hindi ko sinasabing sang-ayon ako sa lahat ng sinasabi mo. Sang-ayon ako sa'yo. Oo, hindi ko sinasabing dapat tayong punuin ng murang lakas paggawa dahil pang-uusura yon. Tulad na lagi namin sinasabi, mali yon dahil parang di lalabas tayong masama bilang populasyon. Gayunpaman, kapag ganito ang pagkakagawa ng sistema ng benepisyo ng mga Tory na matagal nang namumuno, hindi lang mula noong 1980 at 80 kundi, pati na rin sa nakaraang 14 na taon na sila ang namumuno. Iniwan tayo sa isang sistema kung saan wala tayong populasyon na gustong magtrabaho, bataman o matanda. Sang-ayon ako sa lahat ng sinabi mo dyan. Hindi, inisip ko na magkakasundo tayo sa maraming bagay. Pero oo, ang sinasabi ko ay hindi ako pasista. Ano mangyayari sa'yo kung baliktad? Mali pa rin naman yun. Tanungin mo siya kung ganon. Dapat maging sugdulang kapitalista ka. Batang Bob, dapat tinanong mo siya, sosyalista ka ba kung ganon? Hindi ba karamihan sa mga Antifa ay sobrang sosyalista? O baka naman hindi ko ito ganong alam. Kasi oo, kung malinaw na tinututulan niya ang sistema ng kapakanan, siguro nga. Oo, siguro hindi naman siya sosyalista. Sa tingin ko, base sa karanasan ko, lahat sila sosyalista. Oh, bigyan mo pa siya ng ayuda. Buwisan ang mayayaman at bilyonaryo. Salamat pare. Palakpakan natin siya. Tara na. Malamang, makikita mo rin ang taong ito sa protesta laban sa atin. Kaya maganda ring makita ang pagkatao sa magkabilang panig. Magaling. Oo, batang Bob yun. Ayos. Sa tingin ko, magaling siya. Alam niya ang pinag-uusapan niya, kaya magaling talaga siya. Sa totoo lang, ilang beses na siyang inatake ng Antifa. Pero hindi ng taong ito nahalatang matalino at mabayat. Pero oo, ilang beses na siyang inatake at binugbog ng mga, alam mo na, mga kaliwang sosyalistang woke na grupo. Alam mo na. Pero inatake siya ng mga kaliwang sosyalistang woke na mob.